Eto po, yung kay Marcoleta, ang ganda ng speech niya kaya lang kumbaga mas ma-aksyon yung kay Amy Marcos, eh. Pero kung sa ibang araw kung hindi sila nagsabay, makaka-focus yung mga tao rito sa speech ni Marcoleta. Pero kay Amy Marcos sila, eh. Tignan niyo po yung halos lahat sa inyo napanood. Wala naman pong fake news dun sa sinabi. Bakit po fake news? Nagre-react po. Tama rin po. Ako naniniwala ako sa reaksyon ng mga nagsalita, eh, lalong-lalo na kala Mig Subiri. Kasi 'pag gano'n yung galit, gano'n ka kagalit tapos minsan ka lang magalit ng gano'n, totoo yun, eh. Totoo yung sinasabi ni Mig Subiri na ayaw niya ng tiyatya. Tama si Loren Legarda, eh. Si Mig Subiri yung presidente, Senate President nung panahon na, nag-ano sila, ah, nagpapirma, 'di ba? Para mag-tiyatya, People's Initiative, PI. Pinigilan nila yun, ayaw nila. Tingin ko nga, eh, isa yan sa mga dahilan kung bakit siya nakudita si Migs, 'di ba? Kasi ayaw niya sa tiyatya, eh, ikalawa hindi niya napigilan si Bato nung ah, yung nag-imbestiga si Bato sa drugs. Yung guest niya si ano, si anong pangalan nung naging vlogger na dating PDEA, na ngayon po ay, vlogger na. Lagi kami nagkikita niyan, eh, nung meron pa sila sa EDSA, ano na ngang pangalan nun? Si Agent Morales, 'di ba? Yun na talaga, nakadalawa na si Agent Morales, oh. Kaya po yan yung naging dahilan kung bakit tinanggal si ano, ako naniniwala ako na ayaw niya talaga sa tiyatya, pero hindi nila inunawa yung sinabi ni Amy Marcos, eh. Hindi po kaka-post, yan po yung in-speech. Kung hindi kayo nakapanood kanina sa Senado, nag-speech po si hindi privilege speech ang tawag, eh, personal privilege speech, parang gano'n. Okey. Wala namang ako ni-review ko uli, wala namang sinabi ro'n si Amy Marcos na fake news. In fact, sila yung mga nagsasalita, eh. Ini in-excerpt mula po sa mga videos ng kung sino-sino kinuha ni Senator Amy. Tama naman yung sinasabi ng mga minority congressman na ayaw nila sa tiyatya. O 'di tagumpay ano man ang sabihin niyo sa ginawa ni Senator Amy, tagumpay siya. Tagumpay na ano, wala na po ngayon, hindi na papasa sa Senado. In-expose, inunahan sila. Inunahan sila ni Senator Amy. Yung no election na yan, yung charter change para mapigilan yung eleksyon, personal and collective speech, yun. Hindi siya privilege speech. Ah, inunahan po ni Senator Amy yung pagtatangka nila magtiyatya. Ngayon mahirapan na sila dahil galit na galit sila, eh, na pinakita nila, "Hindi kami naniniwala diyan." Natangay din sila kay Mig Subiri, oh. Alam niyo po kung ano po 'yan? Inamin po ni Tito Soto na nakikipag-usap po siya tungkol sa tiyatya, doon din. Kaya lang ang pinalalabas niya, naglolokohan. "Oh, wag mo niyo kaming bulahin." Tamang magalit sila Mig Subiri dahil wala naman talagang usapan sa Senado. Wala pa pong usapan sa Senado dahil sa level pa lang po ni Tito Soto. Nag-uusap pa lang po sila, Speaker at Senate President. Tamang hindi pa, tamang hindi pa po nakakarating sa kanila.
Dahil lang usapan po between the leaders ng separate branch ng Congress. Dun pa lang usapan. Nagkabistuhan pa sila kunwari, oh, dumating si Lacson at nakita sila na nag-uusap. O ngayon ano ang sabi ni ano ang sinabi ni Tito Soto tungkol po diyan sa binisto sila ni alam niyo si Manang Aimee, kapatid yan ng presidente. Matagal na pong may mga intelligence din po yan. Ano ang sabi ni Aimee, ni Tito Soto? Naglolokohan lang sila, nagbibiruan lang. Hmm, hindi ko po sinasabi na suportahan natin si Aimee 'pag tumakbo siyang Vice President, kung malabo po 'yan. Ang sinasabi ko sa inyo, nilantad ni Aimee Marcos yung balak nila. Totoo ba na wala pang usapan sa Senado? Wala pa talagang usapan kasi nag-uusap kailan lang ba naging speaker 'yan si D? Nag-uusap pa lang sila, 'yan po ang isa sa kanilang mga plano kung si VP Sara ay hindi ma-impeach. Anong gagawin nila? Oh, extension, Noel, naunahan sila. Ngayon, dahil nabisto si Tito Soto, hindi niya mai-deny na nag-uusap sila tungkol sa tiyatya. Ano na lang ang sasabihin dahil komedyante siya, "Nagbibiruan lang naman kami, hindi po PI, CONAS at CONCON ang pinag-uusapan nila." Hmm, nagbibiruan sila? Sinekreto niyo pa? Naligaw pa si Ping Lacson dahil may ka-meeting din dun. Oh, grabe naman coincidence yun. Kasi kung biruan lang yun, bakit bakit ikaw lang ang senador at saka si Bo GD lang? Siya ang nagkumpirma si Tito Soto. Ngayon yung mga umaangal na senador, "Hindi kami papayag." Oh, yari siya. Maganda yung ginawa ni Amy Marcos dahil na-expose niya na agad. Ngayon nung pumalag yung mga senador, patay na si Tito Soto, papaano niya ngayon 'to kaya po gustong-gusto nilang makuha yung makuha yung, Senate presidency. Pero ngayon hindi na, hindi na papayag yung mga senador na magtiyatya. Na-unite sila na 'wag na magkaroon ng tiyatya ngayon, 'wag magkaroon ng extension, hindi hindi sila papayag na magno-Noel. Dahil yan sa expose. Kaya yung nagsasabi na pangit yung ginawa ni Amy Marcos, wala tayong magagawa diyan. Ano man ang means ngayon, magpapakabuti ka pa ba diyan ng gawain sa mga ginagawa ng mga yan? Kinakailangan ba pumarehas ka pa rin? Okey, yung ginawa ba ni Amy propaganda? Oo, alam niyo magtapatan na tayo, propaganda yan. O di pangit nga naman yun dahil propaganda, eh, sila rin naman nagpopropaganda, eh. Ang tagal-tagal na nila, dalawang dalawang, buhat po nang naupo si Senate President, panay nga propaganda nila na bababa na ang tingin ng tao sa Senado, bumababa ang dignidad, kinakailangan ibangon ang dignidad, ibangon ang Senado. Sa 2 linggo pa lang si Alan Peter Cayetano, napabagsak niya na yung Senado, talaga? Gano'n kabilis? Ano ba pagkakaiba ng propaganda ninyo at propaganda ni Amy Marcos? Propaganda ba 'yan kay Amy Marcos? Hindi, ako wala akong kainti-interes na magkunwari. Propaganda 'yan. Eh, sila ba hindi ba sila nagpopropaganda? Black propaganda ba 'yan? Black propaganda 'yan laban kay Tito Soto at sa mga pamunuan nito.
oh. Ano ngayon, labanan po 'to ng propaganda. Gusto niyo yung media niyo lang? Tama naman yung sinasabi ron. Nakipag-usap si Tito Soto, sasabihin na lang ni Tito anong palusot ni Tito Soto, natural na nag-uusap kami niyan kasi golf buddy ko yan, eh. May golf ba saan sila nag-usap, Solaire ba? Solaire? May golf ba golf buddy mo yan. Sa golf course kayo nag-usap, nagbibiruan kayo sa golf course, okey yun, oh. Pero sa hotel kayo, eh, sa hotel kayo nag-uusap, eh. Ano pong biruan kaya ang mapag-uusapan ninyo sa charter change? Sige nga, ang tawag po diyan initial na, nag-uusap na po kayo, nagpaplano na kayo, hindi po tama rin yung mga senador, walang usapan yung mga minority o yung majority noon. Naniniwala ako diyan kasi nga alangan naman mag-usap kayo agad, wala pa ngang plano. Yung mga leader muna, 'di ba? Mga leader muna 'yan. Oh, yung Senate President muna tsaka yung, Speaker. Ngayon 'pag pulido na, tsaka nila ibababa unti-unti 'yan. Kay Lacson muna, paplanuhin muna nila papaano natin 'to ilalatag sa kanila. Alangan naman lahat kaagad, hindi po lahat kaagad 'yan. Kaya totoo yung ano na yun, maaaring exaggerated yung iba, pero hindi po puwedeng biruan yun. Hindi po puwedeng golf buddy lang kayo kaya kayo lagi nag-uusap, oh. Dalawa na yung umamin na merong usapan, si Lacson tsaka si Tito Soto, eh. Bahala na po ang taong bayan, kaya nga battle of propaganda ngayon, battle of propaganda. Vlogger ni Duterte versus media, mga dambuhalang media. Nagpopropaganda rin naman kayo. Mas makatotohanan nga yung sinasabi namin. Yung propaganda namin nakabase sa katotohanan. Kayo, anong propaganda niyo? Si Bato ay tumatakas sa halimbawa yan yung kay Bato. Sinasabi ninyo si Bato ay tumatakas sa batas. Mas makatotohanan yung sinasabi ng mga maka-Duterte. Anong batas ba yang pinagsasabi niyo? Basahan niyo kami ng artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas na nagsasabi na 'pag may ICC warrant of arrest ka, ay puwede ka ng direktang hindi na dadaan sa local court. Tinitiyak ko po sa inyo wala pong gano'n. Korte po ng Pilipinas ang ano rito, ang, supreme. Ang masusunod po rito ay Korte ng Pilipinas. Sino ba si LB? Tignan niyo kakasuhan si LB ng fake news. Sino po si LB? Hindi ko po kilala si LB. Kumpletuhin niyo na kung para naman magka-ideya ako, paano ako magsasagot diyan sa LB na 'yan. Liwasang Bonifacio ba 'yan? Ano yung LB? Okey. Ngayon po ang nangyayari po ngayon, labanan talaga ako umaamin ako diyan, propaganda pero katotohanan po ang dapat manaig, eh. Ang katotohanan po ang dapat manaig. Kakaiba lang, ano bang masama sa pagpopropaganda? Lahat naman po 'yan propaganda, mga kampanya propaganda po 'yan, eh. Ayaw niyo pala ng nagpopropaganda, 'wag kayong tumakbo lahat sa eleksyon. Hindi ba propaganda yung, ang pag-asa ng mga dilawan ay si Risa Ontiveros o ang, magbabangon sa'tin ay si Leni Robredo? Hindi ba propaganda lang 'yan? Puti hindi nga niya maibangon yung Naga, eh, ibabangon pa yung Pilipinas.